welcome sa 211 Ministries. Okay? Ganyan, kaya nakaganon-ganon lang yan. Welcome sa 211 Ministries. Ngayon ay Pasko na, December 1. Nasa simula na tayo ng ating topic na 1,000 words. At sa series number 1, matutuwa kayo sa mga maririnig ninyo dahil kakaiba lang ito. So last year nang nag-aaral ako, tinitingnan ko kung ano ang magiging para sa December. Maraming choices, siyempre. Marami tayong pinagpipilian. At itong 1,000 words ang medyo nakakaalamang. At ang goal natin dito to reach out yung mga sa mga taong hindi nagsasalita pero binabasa ka sa panunood lang. One picture is worth 1,000 words. At meron tayo sa inyo na mahilig sa mga music, meron yan. If a picture paints 1,000 words, then why can I paint you? Kaya lang medyo kantang bigo lang yun eh. Hindi lang magandang lyrics. Pero tingnan natin ito. So bago nating pag-usapan yung ating 1,000 words, gusto ko lang kayo batiin ng, pwede ba ito? Pwede ba ito mapindot? Yan. Merry Christmas. Yan, kita niya. Mamamas ko po. Ayan, Pasko na, hindi natin maiwasan. And later on, meron na tayong 20% discount. Hindi talaga natin maiwasan. Malapit na rin ako doon. Pero excited ako dahil ang dami pang magagawa. Hanggat buhay tayo, may pinapagawa pa si God. So Merry Christmas. Kung nakita niyo yung manger na naandyan, yan ay nagsisimbolize ng Pasko lagi. Pero alam naman natin na hindi talaga December pinanganak si Jesus. Pero kung hindi naman natin isi-celebrate, wala rin lang naman. So, at least meron tayong in a year na nakikiselebrate tayo na alam natin may Jesus na ipinanganak. Kung anumang buwan yan, anuman ang araw, hindi lang natin masigurado dahil ang ginagamit nating calendar ngayon ay hindi na yung Jewish calendar. Okay? So, Merry Christmas sa inyong lahat, sa ating mga viewers, sa FB page at sa YouTube. Merry Christmas. Okay. Nasa number, ba't ito ang sumunod? Okay. Ang title ng message natin ngayon, ang series natin ay 1,000 words. Ano naman ang purpose nito? Ang purpose nito is simply lang to understand the wisdom of our Lord and King Jesus Christ from His non-verbal message through pictures and silence. Okay ba sa inyo yun? Madalas pag nagbabasa kayo ng Bible, masyadong loud. Pero gusto ko makita ninyo na maging ang Bible nagtuturo sa atin ng through pictures and through silence. Kaya nung 2021, meron tayong series sa 211. Wala pang Mandaluyong noon. Ang title ay Sumisigaw ng Tahimik. Narinig mo naman yun, Alice? Sumisigaw ng Tahimik. Nakakabingi. So kung makita nyo, Pastor, masyadong weird yata yan, masyadong loud. If you're reading the Bible, makita nyo, pati ang Bible meron yan. Makita natin. So, may battery pa bang aking clicker? Meron pa ba? Yan. So simulan natin sa introduction. Nakita natin ang purpose. Pag-aaralan natin itong message ng the whole December na puro lang manger. Walang iba, di ba? Kadalasan, ang dami natin. Ito puro manger lang. Sabi nga ni Miko, na-excite siya dito sa topic na ito. Puro manger lang, ganyan lang ating pag-uusapan. Bakit? Para hindi tayo lumayo. Ngayon, isa sa mga motto ng advertising agencies, ayan, one look is worth 1,000 words. Di ba pag nagdadrive kayo, magiging pag nagdadrive sa highway, marami kang makikita ang pictures, hindi ka naman pwede magbasa. Kaya sa mga ad agencies, hindi naman sila naglalagay dyan ng paragraph para mabasa mo. Hindi mo na mababasa yon. Pero alam mo, nadaanan mo yung picture dyan sa South Luzon Expressway or sa North Luzon Expressway, na ang laki-laki ng picture, hindi mo nabasa, pero naintindihan mong message. Okay? May isa pang saying na a picture speaks volume without using a single word. Minsan word lang yan, kaya minsan makita nyo wala namang ginagawa sa yung tao, nagdududa ka. By the way, pwede kang ma-off dito, pwede kang nagja-judge, pero hindi natin pag-uusapan ito to judge somebody, but to learn from them. Okay? Iwasan natin yan. Hindi tayo ginawa ni God to judge, but you can learn from a non-verbal communication ni Jesus Christ. Maging ang Bible, merong ganitong message. Tingnan nyo yan sa Proverbs 1:20. Yan ang naging series namin, naging topic namin last 2021, na ang title nito ay Sumisigaw ng Tahimik. Wisdom calls aloud. Ang karunungan sumisigaw na napakalakas. Paano yun? Kita nyo? Ang Bible merong ganyan na kapag aware ka, pag makita mo, ano to Lord? In the street, she raises her voice in the public squares. Paano ang karunungan sumisigaw sa kalsada? Ang lakas niyan. Kaya nga nung
Prinitch ko yan sa kanila. After ko mag-preach sa Masbate noon, may lumapit sa akin, Pastor, paano mo nakita yung sumisigaw ng tahimik? Sabi ko, yan naman na nakalagay dyan. Para hindi ka maaksidente, may wisdom minsan na sumisigaw. Hindi mo siya naririnig, pero ang lakas na iintindihan mo siya. Sa verse 21, at the head of the noisy streets, she cries out. In the gateways of the city, she makes her speech. Walang boses, pero ang lakas sumigaw, loud. Ang example niyan, traffic light. Pag nakita niyo yung traffic light na kulay pula, anong ginagawa niyo? Tumitigil kayo. Kinausap ba kayo? May narinig ba kayo ng boses? Ba't ka uminto, Miko? Pag nagdadrive ka ng motor, nakapula, ba't tumigil ka, Jo? Ito, nagbabike din ito. Wala ka naman narinig na boses, ba't ka tumigil, Mia? Dahil nga, nagko-communicate siya, wala siyang boses, pero shouting aloud. Ikamamatay mo yan, huwag kang tumuloy. Pero wala namang boses. Just a red light. 1,000 words. Okay? Just example. Ngayon, sa aking pag-aaral dito sa Manger, kung hahanapin nyo may mga kaibigan ako na sinusundan pala tayo, hinahanap itong message sa atin, saan ko kinuha. Dahil ako tinawag ni God, para mag-feed ng flock, I have to study kung anong pagkain na kailangan nyo dito. So, hindi ko kinopya yan. I learned from them, nagbabasa din ako sa Google, pero ito galing sa atin. So, sa 1,000 words na meron ang manger na ito, ang nakuha ko ay 5. Kaya sa ating mga viewers, may tumawag sa akin kahapon lang, nanonood sila sa atin. Wala silang reaction, pero nakita mo na ang dami-dami nanonood sa atin. So nanonood daw sila, gusto nilang gamitin ng atin. Sabi ko, pwede mong gamitin. Ngayon sa iyong mga nagtuturo ng Bible, either pastors or church leaders, Bible study leaders, ito ang nakuha ko dahil ito ang need ng congregation sa 211 Ministries. Ngayon, kung sakaling magagamit mo, gamitin po ninyo. Pero kung hindi mo magagamit, meron ka pang 995 na natirang message dyan sa 1,000 words. 5 lang ang kinuha ko. Tama ba, Kate? 5 lang ang kinuha ko. So number 1 is mind management. Saan mo nakuha yan dyan? Yan ang naintindihan ko. Sabi ko nga sa iyo, ganun ang kakayanan ko. Anong kakayanan ko, yun din ang ibibigay ko kay God. Kasi hindi man ako pwede lumagpas. God's will, God's bill. Next week. No title. Silent Christmas party. Masaya ba kayo, silent Christmas party? Diyan ko nakita yan. 1,000 words, masyadong wild. And panlima natin, 5 Sunday pala ang December. Binablock itong parcel mo. But delivered. Wow, di ba? Na-deliver yan kahit binablock yung... Saan naman yan? Huwag kayo mawawala. Pag-uusapan natin yan. Okay? Simulan natin. Mind management. Ano ang nakita ko dyan? Bakit ganyan? Gusto mo ba yung parcel na deliver sa Mia? Binablock ni Jeff, pero at least makakarating yan. Series number 1 muna tayo, makakarating tayo doon sa hulihan yan. So series number 1 is mind management. Kinuha natin ang mga verses na ito galing sa, hindi ibig sabihin dahil meron tayong, we are observing words from 1,000 words from Manger, hindi na tayo gamit tayong Bible. Bible pa rin ang gagamitin natin. Hindi tayo lalabas doon. Kaya nga tayo nag-exist sa church para dalhin ang message ni Christ. In those days, Caesar Augustus issued a decree that census should be taken of the entire Roman world. Ang Jerusalem nasasakop ng Roman Empire by this time. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria and everyone went to his own town to register. Kaya sabi ko mas maganda pa sa panahon natin ngayon. Katatapos lang ng census, di ba? Tayong pinupuntahan. Noon kayong pupunta sa bayan para magpa-register. Baka mawalang pangalan mo, Mia, Ezekiel, punta ka dun. Tayo dito kinakatok, ayaw pa natin papasukin. Diyan ka lang sa labas. Hindi kita kilala. Di ba? Verse 4. So Joseph also went up from the town of Nazareth and Galilee to Judea to Bethlehem, the town of David. So kaya si Jesus Christ, hindi pinaniniwalaan na taga-Galilee, mayroon bang maging maganda dyan sa Galilee, sa Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. So tanda natin si Joseph at si Mary ay Israelites, hindi yan sila mga Gentiles. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. So siya ay
Ang tawag niyan ay betrothal period or engaged kay Joseph. Verse 6. While they were there, the time came for the baby to be born. Itong mahirap. Manganganak siya. Kung dito sa Pilipinas, may mga pinapanganak sa jeep. Yan. Pupunta ka dun sa bayan at ngayon manganganak si Mary. Hindi man lang mapigil, kailangan lumabas na. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. Walang hospital, walang clinic, walang hotel, walang motel, walang tatanggap sa kanila, punuan, wala lahat. At ngayon, ang tumanggap sa kanila at sa anak ng Diyos ay manger. Pag-usapan natin ito kasi ang nakita ko rito habang binabasa ko, papaano minamanage ni Father in Heaven ang kanyang mind sa mga issue ng problema. Especially kung ang involved dito ay ang kanyang anak. So diyan ko nakita yung word na mind management. So, tingnan natin. Ang idea na nakita ko, ang mind management ng Father in Heaven, unaccepted but unaffected. Point number 1, the whole month of December, isang point lang tayo. Isang point lang para at least yung mga Christmas party ninyo, mahahabol nyo lahat. Unaccepted but unaffected. Ang purpose ng amang nasa langit ay hindi napigil ng pagiging unaccepted or rejections at opinions and reviews ng ibang tao. Babalikan natin ang verse 7. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. So walang room, hindi sila accepted. Bago ko mag-go through sa pag-uusapan natin, gusto ko lang daanan. Kapag lahat ng problema pala ng tao, dumadaan yan sa mind. Kung ikaw ang may-ari ng earth, pwedeng sabihin ng Father in Heaven, gunawin ko kayo lahat dyan, ayaw niyong tanggapin ang akin at papasukin ang aking anak. Pero wala kayong makita sa Bible na nag-retaliate at nagalit ang Father sa rejection na walang matirhan si Jesus. Kung sakaling ikaw naman, ikaw si Joseph or si Mary, si Joseph na lang, alam mong tinawag ka, ikaw magdadala ng anak ng Diyos to bring the salvation to this earth sa mga tao. Maaring isipin ni Joseph, Lord naman, tinawag mo ako, ito bang provision mo? Yan, gusto ko makita ninyo kung paano nag-react ang Father, paano nag-react ang ating mind management, at maging si Mary, Lord, ako na nga nagdala ng anak mo, dito pa ipapanganak. Una-una yung mga, sino sa inyo natutuwa sa mga damo? Makati ang damo sa balat. Kahit ako probinsyano, pag nadikit ako sa mga Makati. Tapos ngayon, dyan mo ihiga ang ipapanganak mo, napaka-sensitive ng skin. Pwede magtanong si Joseph, si Mary. At ngayon, ibabalik ko sa inyo. Kung sakaling ikaw ang may calling at ganito ang provision ni God sa iyo, anong nasa isipan mo? Maninisi ka ba ng iba? Sobra naman yan, Lord. Bakit pwede naman i-delay panganak? Napaka-powerful man naman. Bakit dito pa? Tapos dyan pa sa manger na yan. Ngayon, gusto ko makita ninyo na habang inaaral ko ito, ang naglalaro lang sa isipan ko na ang problema pala ng tao kung bakit tayo nahihirapan sa buhay is mind management. Marami akong nababasa about money management, time management, priority management, self-management. Lahat pala yun, wala ring kwenta kung may tama ka sa iyong mind management. Kapag affected ka ng iyong ego, affected ka ng reviews, affected ka ng opinion ng iba, ang mind management mo, sira din ang buhay mo. Even in handling money. So, gusto ko makita ninyo na si Jesus Christ, kaya ang unang-unang message ni Jesus Christ, nagsalita siya sa Matthew 4:17, and Jesus began to preach the good, repent. The word repent is change your mind. Change your mind. Marami sa atin ang lumipat ng 2024, the same ang mindset ng 2023. At malapit na naman ang 2025, ililipat lang natin ang ating mind system na gano'n na naman ang nangyayari. Kaya sabi ni Jesus, repent. I want you to see the example of the Father in Heaven, how He managed His mind. Si Paul sa Romans 12:1 and 2, chapter 4, 12 verse 2,
Be transformed by the renewing of your mind. Hanggat hindi natin babaguhin ang ating mindset sa issue kung saan ka weak. Sabihin na lang natin sa pera. Ang reason kung bakit hindi ka nagiging milyonaryo, hindi tayo nagiging milyonaryo, it's because ang mindset natin may problema in handling money. Maging ang ating relationship, maging sa ating pananaw sa buhay. Ang pananaw natin kapag may problema sa gobyerno, we are cursing the government. Samantalang, ang issue dyan, when we pray for our government, when we pray for somebody, God is at work. So pag-usapan natin yan, nasabi ni God, repent, be transformed in your mind. Why? Gusto mong umangat, gusto mong magbago, gusto mong may mangyari sa 2025, if you will repeat the 2024, ang mindset mo, the same pa rin, kaya boring ang 2025. Kaya ang 2025 ko, excited ako. Excited ako dahil ang dami. Hindi ko lang pwedeng ilatag dito sa inyo kung ano nangyayari sa aming family. Wala pa kaming million sa ngayon, pero naintindihan ko yung sasabi ng mga millionaires, ang milyonaryo pala, hindi pala yung maraming pera. Nagsisimula pala sila sa mind. Kung hindi ka, ang isipan mo ay magiging milyonaryo pag nanalo ako sa ganito, no. It's in the mind. You have to prepare yourself in your mind, yung mind management mo, so that maintindihan mo. So tingnan natin ang Father. Alam nyo ba na maging sa John chapter 1, verse 11, ang sabi ni John, pagsimula pa lang ni Jesus, He came to that which was His own. Bumaba si Jesus para sa Israelites, pero hindi siya tinanggap. But His own did not receive Him. This is a rejection to Jesus. This is the rejection to our Father in heaven sa kanyang plano. And for that reason, pinasa niya ang kaligtasan sa kanino? Gentiles tayo. Kasi tayo mga pagano, hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. We are all Gentiles, hindi tayo Jews. Kaya, hindi ni-receive si Jesus Christ, ipinasa niya sa atin. And praise God for that. At ang tinawag niya si Paul. Ang 12 disciples para sa Jews, at ang nag-reach out sa atin, kung sinong ginamit niya ay si Apostle Paul. Alam niyo ba yon? Kaya nga yung letter niya para sa mga Gentiles, sa epistles. So, ni-reject si Jesus Christ. Ngayon, anong pinapakita rito? Simple lang. Kapag may mga opinion sa iyo, sa Father, sa review, ni-reject siya, wala siyang panahon para sagutin ang kanilang rejections. And we can learn from that. Manger gives us a picture that the Father in heaven, though unaccepted, was unaffected. Di ba tayo lang minsan, may narinig ka lang na marites, nagwawala ka na. Anong issue nun? Mind management. Sinong pinahirapan mo? Sarili mo. Sinong kumukulan dugo? Ikaw. His focus was on His mission to save the world, not the good opinions or reviews of people or the soft, expensive, and beautiful bed for Jesus. May mga ganun, anak ko to, dapat ito memory foam. Di ba? Pwede yun, walang mali doon eh. Pero gusto ko makita nyo, ang first part ng buhay ni Jesus ay nasa manger. Pero natuloy niya, nagawa niya ang purpose, ang plano, dahil hindi sila affected kung anong meron at anong wala. Dito pinapakita sa atin kung sino ang nagtumatanggap sa Ama, sa Diyos. Doon siya nag-i-stay. The message from the manger is that God became human and live among us to set us free, not to condemn us to eternal punishment. Ayaw ni God niyan. Gusto niya kaya sa atin, hanggat buhay pa tayo, kaya yung mga kaibigan natin, mga kasama natin, kamag-anak natin na siran-sira ang buhay, still God is giving them another chance. So bakit ka nagdiduel? Sana patayin na ni Lord ito. Hindi mo part yan. Be considerate to them. Kasi ganyan ang message ng manger. Diyan lang nagsimula si Jesus, pero itutuloy niya pa rin. The manger is a symbol of the humility of God. Tingnan nyo, nagpakumbaba, nagkatawang tao, sabi sa Philippians 2, who became human to encounter everyone. Ngayon kung na-encounter mo na siya, huwag ka naman maging masungit sa mga taong binulag at dinisib ni Satan na hanggang ngayon nalulunod sa kasalanan, hindi alam kung saan papunta ang buhay. Kaya tayo na andito para pakinggan ito at dalhin din natin sa kanila. And I encourage you by 2025, please invite them. Itong ating message sa Facebook, pwedeng panoorin mo nga ito. Pwedeng panoorin ito, bigyan mo nga ako ng ano masasabi mo dyan? Then you can start sharing. By the way, ang C2C natin, huwag nyo siyang ituro na parang word for word. Make it personalized sa puso mo para ma-share mo ang kingdom of God.
Mahal tayo ni God at gusto niya makilala ng marami. Nagsimula si Jesus sa manger para ipakita sa atin gaano man ka-lowly, ano man ang kalagayan mo sa buhay, it's not the issue. Ang issue dito, sino nakahiga dyan sa bed? Application questions. Nakita mo ba ang problema kung bakit nahirapan kang i-manage ang iyong sarili? Number 2, nakita mo ba ang ganda ng buhay kung ang inyong mind ay naka-align sa Word ni God? Let's pray. Father God, salamat. Tunay nga, Panginoon, ang issue ng tao ay nasa mind. Wala sa time management, wala sa money management. Lahat dumadaan sa amin ng time, dumadaan ng money. Pero Panginoon, ang problema, pag nag-kick in, ang issue ng aming mind, ang buryong sa isip, ang mga kalituhan sa isip, mga deception sa mind, Lord, mga temptation sa kaisipan, Lord, I pray that even today, I'm coming to you praying, Lord, na matutunan namin ang mind management ng Father in Heaven, how you manage na ang iyong purpose na dalhin si Jesus at ang kaligtasan ay nakarating. At ngayong Pasko, nagsiselebrate kami because of that. God, I just pray, help us, God, to manage our mind before everything else, God, dahil ang aming time management, money management, relationship management, susunod na lamang kung tama ang nauunawaan namin sa iyong purpose. I just pray today, God, Lord, na sino man sa amin ang may issue ng mind, na ito rin ang pinagmumulan ng schizophrenia, ito rin pinagmumulan ng insanity, help us, God, na ma-heal kami rito. I just pray for healing. I just pray for the restoration of the mind back to the normal na design mo, Panginoon, so that we can enjoy. Wala man kami ngayon, pero we're excited for the future because this is about repentance. Change your mind, transforming of the mind, and mind management. We honor you, God, today for your goodness. In Jesus' name I pray. Amen. Dilagyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon.